Welcome po sa ating episode ngayong gabi. Ano nga ba ang episode natin ngayong gabi, Kuya? No? Para medyo kakaiba naman ang ating hinandang episode for today. Maganda yung... Actually, itong episode natin nito, suggestion to rin sa mga avid fan natin. Yes, isa sa mga loyal watchers. Wow! Kaya mamaya, sana nandyan na siya. Pero anyway, bakit tayo magsimula? Kamusta ka naman, Carlito? Ayun, Kuya, okay naman. Kakatapos lang nung show natin. Doon yon sa maraming tao, of course. And naging successful naman. Yes, balita ko nga medyo pagod. Pagod sila lahat after the show. Halos lahat. Yes, halos lahat, Kuya. Tatlong show din yun, ha? Pero ikaw, kamusta ka naman? Talaga ako ganun pa din naman. Ano pa rin? Ano pa din? Ha? Pogi pa rin? Alam na yan. Sige kayo, the pogi. Yun. Ano pa rin? Mga usual na ginagawa, ganun pa din naman. Oy, pero Kuya, update mo yung mga viewers natin for tonight para doon sa paparating na, yung sinasabi mong ilang buwan na niluluto, finally, di ba, parang isushow na, anong buwan yun? Yung children's show ba to? Yes. Yung children's show, alam ko yun, ayos lang nila yung schedule, but it will be on November. Kaya guys, abangan nyo yung sinulat ni Kuya Caleb at finally Okay, sinulat. Well, baka ba, hindi siya sinulat. Narrator tayo doon. Okay, narrator. Which is part siya nun and finally mapapakita na sa mga mga bata. Estudyante. Sa mga estudyante. Pero it's common story na. Lalagyan lang nila ng onting spice. Children's stories. Yan. Yon. Pero ito, yung damit ba natin ngayon? Kambal na naman tayo, Carlito eh. Alam nyo guys, dito sa First Son, sa Ignis Novus Artist Management, hindi kami nawawala ng wardrobe na laging dalawa. Yes. Diba? Magtataka ka na lang bakit parang unli yung supply ng damit namin Puro bago palagi. Alam mo, kakatanggal lang nung nung price tag. Kanina parang tayo pa nagtanggal, no? Baka kulay next week? Hopefully, something bright naman, no? Pero okay din naman itong ating suot ngayon, no? Yes. At ayun, kamusta kaya ating mga viewers dyan? Sa mga pauwi dyan, guys, ingat po kayo sa pag-uwi. At sana, pagdating nyo sa bahay, pagkakain na kayo, sana masarap ang inyong ulam. At medyo kakaiba po yung weather natin. Ingat-ingat po tayo sa mga, pag-travel. Yes. And guys, ayun nga, sana sa mga nandiyan, laging nasa labas and nasa bahay, kung kaya nyo mag-organize ng gamit nyo. Kasi nga, di ba, recently, puro sunod-sunod yung mga lindol. Guys, I hope na sana prepared kayo kung may mangyari man na ganun parang kalamidad. sa Pasig, di ba, meron silang go bag. Yes. Sana meron din sa Makati, no? Yung sa mga local area, sana yung mga sa mga LGU, sana mag-provide ng LGU natin ng mga go bag para ready to go tayo pag may ganong kalamidad. Our hearts po and prayers go out to those who were affected by the earthquake sa Davao, sa Cebu, at saka sa La Union. Yes, sa Pangasinan, sa Benguet. Yes, sunod-sunod. Anyways, guys, sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-like sa aming mga page, guys, you can find us sa Facebook, Ignis Novus Artist Management, and sa Instagram din, Ignis Novus Artist Management, at sa TikTok rin naman po, ignisnovus.official. Pa-follow na lang po and pa-like ng aming mga pages. And of course, sa First Son naman, Kuya. So first, on Facebook, it's First Son Production. Same din on Instagram, First Son Production, and on YouTube, it's First Son Creatives. At para naman sa aming mga episodes or mga shows na pinapakita sa aming mga pages, pwede nyong abangan every Monday nandyan ang Chikahan with Mami Ray every 7 p.m. yan. At of course, Kuya, ang Up Top Down Low every Wednesday, 7 p.m. Yes, at hindi mawawala dyan ang Coffee Chat with the Ven every Friday. Okay. At Friday na. Every Friday. Ayun guys, sa final na yun, naabangan nyo ang Coffee Chat with the Ven every Friday at 7 p.m. Yes, and guys, season 3 na po kami. Wow, season 3! Parang kailan lang yan. Nakabot na po tayo sa 3rd season natin. Yes. Yun. At syempre guys, gusto rin namin munang pasalamatan ng aming sponsor sa
Saan sa? Esneria Aesthetic Clinic. Pagpapapogi sa amin. Oo. Nasa amin na ang pogi at dating dahil sa Esneria Aesthetic Clinic. Alam mo, maybe one of these days, babalik tayo dyan. Yes, kaya abangan nyo po kami dyan. Guys, matatagpuan nyo sila sa Shaw Boulevard sa Mandaluyong City. At meron din sila sa NS Amoranto, Quezon City. O, diba? Marami silang branches, guys. At pwede nyo silang makontakt sa number na 0929-275-1014. O kaya naman sa number na 0906-208-8183. And open po sila every 10 a.m. to 8 p.m. every day yan. Yes, Monday to Sunday. Monday to Sunday. Kaya pag may pimple kayo tapos may importante kayong meeting, feel free to drop by. Oo. Tingnan nyo naman, diba? Oo. Nasa amin na ang dating. Anyways, kuya, let's do this. Okay. Okay. Ako nga po pala si Charles Dion. And I'm Philip Alvarez. And this is Up Top, Down Low. where we talk about what's up top, hot, new, and trendy today. And Down Low on the chillest conversations happening now in our society. Where we also talk about love, sex, Relationships and current happenings. Yes, give it. Yun. Ay, Carlito. Okay, ano kuya. ba ang ating pag-uusapan ngayong gabi? Ito na nga. Ito medyo, ayun nga, no, may twist yung pag-uusapan natin ngayon. Ito yung mga past experiences natin. And of course, para sa ating mga viewers, guys, kung makaka-relate man kayo or may mga instances na medyo similar dun sa experience ninyo or sa mga subtopics natin, you can just comment down below kung ano yung na-experience nyo and kung ano yung feeling ng experience na yun. And Yes. of course, bago tayo mag-start, pwede ba tayo mag-hi dyan sa mga viewers? Batiin muna natin ang mga sino viewers ba yung natin mga dyan for nandyan, tonight. Ayan, nandyan si Mami Ray. Hi, Mami Ray. Good evening Hi, po. Mami Ray. Good evening. Kumusta Yes, ka? isa kami sa mga Blue Boys. Ayun. At nandyan rin si Mama J. Hi, Mama J. I miss Ayan, you. unood na siya every week. Hi, Mama J. Wow, consistent na siyang nanonood. Hi, Mama J. At syempre nandyan rin si Direk Rodel Mercado. Hi, Hi, Direk. Direk. Good evening po. Kumusta? At ayun, nagbabatian na sila ng I miss you. Sana may nakakamiss din sa akin, no? Meron naman yan. Sa'yo ba, may nakakamiss ba sa'yo? Yun lang. Ayun. For sure, meron din yan, kuya. Pero, Meron din yan. ano nga ba ang topic natin for tonight? Let's see. Ayun. Ang topic natin for tonight ay ang Kalat Confidential. Wow, Kalat Confidential. Kalat. Makalat ka ba, Carlito? Medyo. Pero, madalas rin naman ako nagliligpit ng mga kalat ko. Kaya kahit papaano, hindi ganun na kakalat. Pero ikaw, kuya, may mga experiences ka ba na medyo makalat din? Meron na ng kabataan natin. Okay, etong mga kalat na to, these are the secrets we swore to take to the grave. But, of course, i-share pa rin namin sa inyo anyways, diba? Okay, eto na nga, ano nga ba ang first subtopic natin for tonight? Let's see. Ayun. The fall from grace. Okay. What's your most embarrassing moment you still pretend never happened? Sa mga viewers natin dyan, meron ba kayong ganitong experience na parang may nangyari sa inyo pero hanggang ngayon hindi nyo makalimutan dahil medyo nakakahiya at hanggang ngayon alam nyo pa rin sa isip ninyo na napag-usapan yung ginawa ninyong yun? Isip ko, meron ba akong ganun? So, sige, ikaw muna. Siguro, hindi naman fall from grace. Hindi naman siya most embarrassing. Pero hanggang ngayon, medyo hindi ko binoboast yung pagsali ko ng especially for you. Kasi medyo, alam mo yun, nasa ibang moment tayo nun. Oy! Si Ma'am Christine, nag-send ng stars! Oy! Yun naman Thank you, Ma'am talaga. Christine. Oy, guys, kayo kung may gusto man kayong isend na stars, syempre, hindi naman kami tatanggi doon, di ba? Sino bang natanggi sa stars? Di ba kailangan din namin ng masarap na ulam? Yes, para kami naman ang may masarap na ulam, di ba? Ayan na nga, Thank you, Ma'am Christine. Kumusta ka? Yes, thank you, Ma'am Christine. At ako nga pala, gusto ko rin muna batiin si Kuya Fuku. Hi, Kuya Fuku, I miss you. Hi, Fuku. And Kumusta? andyan din si Tito Armando. Tito Armando, Baba. kamusta ka? Kumusta? Yun. Okay, Kuya, going back, no? Okay. Ayun, siguro isa sa mga fall from grace moment ko is yung pagsali sa especially for you. Kasi,
To be honest, lutang ka na. Other than lutang, is doon na nag-share ako ng ng personal experience ko sa national TV na nalaman ng iba, and some, syempre, hindi muna nila clarify sa akin, parang madaming nag-iba yung tingin sa akin eh. Doon hindi ako nagsisisi na dahil ganun sila. Sumali ka. Hindi ako nagsisisi na sumali ako, pero alam mo yun, hindi siya parang experience for me na kailangan kong sabihin palagi sa parang i-boast ko na, uy, alam mo ba, ganyan-ganyan. Parang, alam mo yun, minsan na pag-uusapan na lang namin pag may nag-bring up ng topic. Okay. Pero ikaw, kuya, ano ang mga fall from grace moment mo? Ano mga most embarrassing? Isip ko Pwede yan sa mga, pwede yan, kuwari, nag-send ka ng something dun sa ayaw mong tao. Parang nag-run ka sa ayaw mong tao. Kwento ko na yun eh. Yung sa ex parang ko last episode, di ba? Yung sa ex ko, di ba? Yung nag-chat ako ng mahaba. O kaya naman yung parang ayaw mong umutot pero napalakas. Yung mga ganon. yung mga ganon, di ba? Si Paba may kwento dyan. Pero hindi. Siguro most embarrassing. Siguro nung high school ako. Ano nangyari nun? One time. Hindi, kasi, okay, meron kaming 6 a.m. class lagi. Math yun. Math pa. So, advisor namin yun. Okay. Ngayon, usually, hindi nag-check yung assignment. Kasi one time, hindi ko alam, parang, ata siya, mainit ulo niya pumasok, or maigay kami or something. Ngayon, sabi, ilabas niyo yung, kasi, Katleya yung namin nun eh. Yung... Alam niyo Katleya, di ba? Ayun yung ginagawa namin assignment. Ano ba ito? Hindi physics. Ano ba yung sa math kapag 4th year? Algebra? Hindi. First year sa amin yung algebra eh. Trigonometry. Di yun. Labas sila lahat. Tapos sabi niya, hindi na ako mag-check. Bakit siya nagalit? Hindi ko alam. Nakalimutan ko naman siya nagalit. Basta nagalit siya. Hindi na ako mag-check. Basta kung sino yung walang assignment lumabas. May assignment ka nun. Ito na nga. Lumabas na. Ang dami lumabas. Tapos, akala ko dun na nagtatapos. I-check pala niya isa-isa. Yung mga nag-stay sa room. Doon ako sa kabilang dulo. Talaga natakot na ako. Tapos ginawa ko, bago siya makapunta sa akin, lumabas din ako. Nagtawanan yung mga kaklase ko. Bakit late ka na lumabas? Tapos, palabas ko, sabi ba naman niya sa akin, ano ba yan? Student Council President, walang assignment. Nahiya ako nun kasi talaga nagtawanan yung mga klase ko. Pero bakit? Ano yung reason? Ano yung reason kung bakit nakakagawa? Bakit hindi ka naagawa? Hindi, kasi nung 4th year ako, hindi na ako mahilig gumawa ng kung ano-ano. Section 1 ako doon Hindi kasi, ang thinking ko, nag-graduate na naman ako. Okay. So, hindi talaga masyadong mataas yung grades ko. Parang just to get by lang yung mga performances mo. Ano nga ang weird? Kasi, first year to 3rd year, sipag. Oo. Tapos 4th year, as in talagang, wala na. Wala na 7. Pero, as in sobrang, medyo lax na tayo nun. Tapos, busy kasi ako sa pagiging student council president. Okay. Ayun. Tapos talaga, tawa lang talaga siya. Tapos, hindi kami pinapasok ng buong period. Pero anong naramdaman mo nun? Anong naramdaman mo? Nung tinawanan ka? ako. Kasi mas nakahiya pala yun kasi mag-isa ka lumabas. Kumpara dun sa mga sabay-sabay. Kumpara dun sa sabay-sabay. Nabula ata ako something. Alam mo, may similar experience ako na ganyan. May time rin ata na, hindi ko alam kung na-share ko na yun dito, pero yung experience ko naman is gumawa kami ng reflection paper ata, or essay something. Grade 6 to, si Miss Leonie Nunez yung advisor ko noon. Tapos sa subject niya na yon, pinapasa niya lahat ng papers, tapos binabasa niya isa-isa, kami nakaupo lang dun sa harap. Tinitignan siya kung ano yung mga reaction niya dun sa paper na ginawa namin. Okay. Tapos nung nabasa niya na yung sa akin,
parang na-disappoint siya, tapos tinawag niya ako in front, tapos rather than ibigay niya sa akin ng maayos, binato niya sa mukha ko. Ay, oo, nakwento mo to. Yung binato, Oo, yung ganyan. Alam mo yung mga ganong bagay, yung nakakapanliit. Nakakapanghiya. Oo, yung parang gusto mo na, ay, okay, ito yung mga pagkakataon, parang gusto mo na lamunin ng lupa. O, yung biglang gusto mo na lang sanang mawala ka na lang doon sa classroom na yun. Totoo yun. Diba? O hindi lang yun nangyayari sa classroom, no? Pwede rin siyang mangyayari sa work. Diba? Yung mga ganong experience sa bahay niyo. Oo. Diba? Tapos, meron pa one time, ito naman, elementary naman ako nito. Kasi nung elementary ako, may ako mag-drawing. So, parang, alam mo kasi, uso yung Ragnarok nun eh. Yung laro. Yung isa sa mga naunang laro. Uso yung mga RPG. Na RPG. Yes. So, uso yung RPG. Ako, gumagawa ako ng sarili kong mga RPG. Pero mga sila, parang bilog, maliliit. Para saan si Kirby? Paano mo siya nagagawa? Drawing lang. Okay. Drawing lang. Drawing. Okay. Imagine Kirby. So, ang dami kong characters, ganyan. Tapos, one time, nakita nung teacher ko ng English. Alam mo paano? Ma'am Ferry. Si Ma'am Ferry, oo. Sabi ni Ma'am Ferry sa akin, tinignan niya, maganda. Tapos, may isang character doon. Ang inspiration ko kasi inspiration ko yung mga classmate ko. Okay. Ay, okay. May basis, kumbaga. Oo, tapos si Lovely yung inspiration ko nun. Nakalagay sa kanya ang pangalan Momo. Momo. Bakit Momo? Gusto ko lang, Momo. Pero may something kayo ng Lovely? Wala. Okay. O tapos, pwede mo bang maganda yun? Ay nga pala, Lovely, magpayo. Maganda yun. Pero ito na nga. Tapos, nung nakita niya, sabi niya sa akin, bakit, Momo, ganyan. Don't make enemies or something. Parang ganyan. Parang, I was like, I was like 10 years old. Anong sinasabi nito? At saka kasi, alam mo lang ba't Momo? Bakit? Noong mga panahon na yun, uso yung Momoland. Avatar. Momoland. Okay. Momo yung... Si Momo. Yung kanyang flying lemur. Hindi ba Apa tawag doon? Hindi, si Apa yung bison. Si Momo yung lagi nasa balikat. Yung malaki tenga. Oo. So parang, okay. Kasi talagang, parang medyo napahiya ako noon. Uso yung Avatar sa inyo nung Oo. LM. Okay. 20 years ago. Sa amin ang uso nun yung Pinapanood ko rin yun. Kung ikaw, Momo yung uso sa inyo, sa akin yung Maymay. Ano yung Maymay? Yung charap. Saray. Ayun yung uso sa amin ng LM kami. Yung gumagalang gano'n. Yung gumagalang gano'n. Okay. O, gawin ba? Ayun. Parang napahiya ako na parang, kasi, ang ayos pa nun, table ng teachers, harap ako, ako Alvarez. Habang ginagano niya yung notebook ko, nakatingin siya sa akin. Tapos yung sinasabi niya sa akin, don't make enemies, ganyan. Bakit ito yung pangalan mo doon sa classmate mo? Parang, ako, anong masama? Anyway, medyo napahiya lang din ako noong mga panahon na yun. Parang nagkaroon ng misunderstanding. Oo, lahat sila nakatingin sa akin. Alam mo, yun yung pinaka-ayoko dati, nung elementary sa kanong high school ako, pag ako yung naka-hot seat. Oo, yung nakatingin sa'yo lahat ng tao. Oo. Alam mo, may time na may ginawa akong something, may sinulat ako sa libro ko. Kasi yung libro ko dati noon, natatanggal yung cover. Okay. Kasi nasira na eh. Tapos may sinulat akong something tungkol dun sa isa kong kaklaseng lalaki. Tapos nabasa nila, medyo weird yung sinulat ko. Ang ginawa nung mga faculty noon, nung mga teachers noon, pinapunta lahat, pinag-compile lahat ng grade 5, grade 4, grade 5, grade 6 sa isang room para lang ipahiya ako. Kasi, alam mo na ba sinulat mo kasi? Basta, medyo, hindi siya bastos or something. Okay, Hindi lang siya normal thing na pwedeng masulat ng elementary. Tapos pinahiya nila ako. Something na dasal. Dasal siya na Latin. Okay. Ayun. Okay. Nakwento ko sa akin before. Ayun. Ito yung galing kay Lolo. Ayun. Get. Pero bakit ka pinahiya? Hindi ko get. Kasi siguro sila, masyado silang OA nun.
Anyways, okay nga pala guys, gusto ko sanang batiin yung pinsan ko ng happy birthday si Kuya Philip Sanchez. See you later, Happy birthday! Anyways, ayun yung pinaka-ayoko. Oh, pero okay, ang weird, yung public school ka din. Hindi, private yung time na yun. Okay. I get it. Kasi kami sa public school, alam mo yung kunyari, bigayan na ng books. Ang gagawin niyan, yung mga boys, pupunta dun sa kuhanan ng books. Tapos sila yung magdadala. Sa atin kasi, agawan. Tapos, kapag nahuli ka, sa'yo yung pinakapangit na libro. Okay, gets naman. Ganon. Tapos, alam mo, yung daming sulat. May ganyan. mga magugulat ka, may mga unsolicited na drawing. Oo, may mga malaki drawing ng edits lang, ganyan. Pero kami noon, ang swerte ko sa ganyan. Kasi A ako. Kumbaga, ikaw So, yung mga unang pwede ako. Oh. Nauna ako kumuha. Kasi yung tanong wala ng cover. Minsan talaga sa mga ganyan, may mga advantages saka disadvantages ang apelido ang first letter ng apelido. Kaya kayo guys, sa mga viewers natin dyan guys, meron ba kayong mga similar experience na medyo napahiya kayo at hanggang ngayon hindi nyo makalimutan? Feel free to comment down below kung ano nga ba yung experience na yun at kung ano nga ba ang naramdaman nyo noon. Oo. Ano pa kaya? Ano pa ang mga pwede nating maisip na similar experiences na hindi lang tayo yung nakaranas? Pwede yung yung nauntog ka sa jeep. Ito pala. Oo, minala ko yan. Di ba? Ito naman, kaklase ko nung college. Okay, ano nangyari? Naalala ko to kasi, okay, sa PLM po kami, so malapit kami sa, sa may City Hall. Ngayon, si Marjorie May Young, hello May, nanonood ka. Good evening. Ngayon, umuulan. Madulas ang kalsada. Okay. Ngayon, galing siya ng SM Manila, papasok na siya ng school. So, doon sa may underpass, naglalakad siya. Nadulas siya. Kasi dulas siya. So, hindi naman nabagok. Hindi naman. Siya nabagok. Tapos, ang ginawa niya, ang daming nakakita. Tayo siya, tapos, straight face. Tapos parang kunyari walang nangyari. Tapos, doon na siya nagsumbong sa amin nung nasa school na siya. Saan siya nagkwento? Kasi maputik. Kasi kawawa siya. Alam mo na kaya yung mga ganun pagkakataon. Tapos, alam mo, minsan lang ganun ang lakad mo, di ba? Napakarigal. Tapos biglang nadudulas ka lang. Uy, alam mo, pinaka-ayoko yun, yung nangyari sa akin. Okay na ako mauntog, matalisod, wag lang madulas. Pinaka-traumatic experience sa akin yun, yung madulas. Kaya lagi ako maingat lalo na pag kakaulan lang, ganyan. Okay, nalala ko rin pala yan. Sorry. Sa PLM din to. Ako naman. Ito yung day na kumuha kami ng test. Tapos, hindi kasi ako nag-review. Okay, tapos? Walang review. So, ngayon, the night before umulan. So, doon kung saan kami nakapila maputik. Like, I don't know why, pero napakapal ng putik doon sa isang lugar. Baka may lupa. Diba? Parang mga buhangin na nabuo. Kaya ito nangyari. Pumunta akong CR. Okay. Pumunta akong CR, ako. Tapos hinaharap ko kasi yung CR. Tapos nung pagbaba ko doon sa may mga putik, nadulas ako. Kasi dulas ako plakda. Paharap pa higa. Pa ganun. Okay. Tapos alam mo, puro ako dito putik. Kasi yung pagtalo ko nun, itim pa, puro ko putik. Tapos may isang naalala ko, alumni ng school ko before nung high school, tinulungan ako. Tapos sinawan ako sa CR. Pero sa labas lang siya kasi babae. Ay, nakakahiya talaga yun. Buti, maagang-maaga yun. Konti lang yung tao sa PLM. Nalinis mo pa? Nalinis mo pa ba? Hindi. Puro ko putik. So, ano yun, whole day ka ng ganun? Alam mo, buti ganyan lang yung experience mo. Kasi may mga klase ko dati nung LM na medyo nagaigit ba? Ano? Nagaigit. Igit? Igit man dun sa pants nila. Totoo ba? Diba? Oo, gagi. Ganyan akong experience nung LM. Kaya natatandaan, guys, kung may ganun man kayo, kung kayo man yan, o yung mga klase kayong ganun. Hindi, nangyari sa akin ito grade 4. Sa'yo mismo? Hindi sa akin pala, sa amin. Okay. Grade 4 to. Okay. Ayaw ko sabihin yung pangalan niya.
Pero, nandun siya. As in, okay, ganito yon. That was, kasi pang umaga ko lang, siguro mga fourth period namin. Tapos, naghihintay kami teacher. Ngayon, nakaupo lang siya. Kasi nakaupo lang siya. Ngayon, bigla siyang nadumi. Nung nakaupo siya, medyo pawis-pawis ba siya, tumataas yung Wala, balahibo? tahimik lang siya. Kasi kami, naghihintay kami ng teacher namin. Kasi sa school namin, hindi kami yung lumilipat. Teacher yung lumilipat. So, naghihintay kami. Nagkwentuhan kami. Wala pa, diba? Tapos, sagot, ang baho. Tapos, yung dumi pa niya, hindi buo. Mamasa-masa pa. Mamasa-masa pa. Purot. Grabe, kapag nangyari sa'yo yun. Tapos siya, umiiyak na lang Lalaki siya. yan? Lalaki to. Lalaki. Kasama ito nung elementary kami. Tapos umiiyak na lang siya. Tapos hindi siya makatingin sa aming lahat. Tapos, kakasa ko yung naglinis. Parang trauma yan, no? Trauma yan sa mga naka-experience ng ganyan. Kasi, hindi ko alam kung bakit. At saka pa, ayun. Kung nanonood ka man, hello. Yan naman ako sino ka. Si Kuya Caleb. Anyways, ayan, meron na tayong comment. Ayan, basahin natin ang medyo similar experience si Ma'am Christine. Okay. Ito, ang sabi ni Ma'am Christine, Kuya Caleb, sabi niya, wrong sense sa GC. Okay. May GC na mga friends ko lang, ka-workmate, then may GC na kasama buong department with head. Okay. Ongoing ang meeting via Zoom. Medyo nainip sa socials minsan sa GC with friends. Then, napa-wrong sense sa GC with head. Ano ba yan si Ma'am Toot? Ang daming sinasabi pa ulit-ulit na lang. Referring to our head, wala pang unsent message before sa messenger. Okay, parang medyo similar yan dun sa experience ni Direk na parang nag-file ng ng leave ata. Tapos nabasa nung boss niya, di ba? Oo. Parang may ganong experience din si Direk. Sabi naman ni Kuya Caleb, sabi naman ni Kuya Peter, kumakain kami kasama workmate at si Direk. Tapos, wow, nagkukulitan na sila ng sign language ng P-word. Hindi alam ni Direk yung sign language yun. So, dinemo ko sa harap niya. Ayun, sinabihan ako ng minumura ko si Direk. Naalala ko yun. Parang yan parang iba ka na. Idol ko yun. Anyways, okay. Ayun lang ang mga comments natin. So far, ano nga ba ang susunod na subtopics natin for tonight? Subtopic natin for tonight. Let's see. Okay. Ayan. Office School Kalat Chronicles. What's your funniest or wildest kalat at work or at school? At work or at school? Funniest? Yes, ikaw naman. Meron ba akong funny sa school? Sa akin medyo, nire-recall ko pa kasi may nakwento na ako dito Nag-iisip pa ako kung pwede ko pang masabi. Pero ikaw, kuya, may mga experiences ka na ba na hindi mo makakalimutan na ikaw yung gumawa tapos... Oo. Okay. Alala ko, okay. Okay, kasi nung college, barkada kami 5. 5 kaming barkada. Ayun, second year college kami nito. Hindi ko alam kung bakit. Ito yung mga panahon na 18. Alam mo, marami kang mga pinupuntahang debut. Marami magde-debut. Anyway, so, pumunta kami ng Chinese Garden. Okay. Sa Luneta ba yan? Sa Luneta Malapit school namin dun Ay, hindi. Japanese Garden. Okay. Iba yung Japanese Garden. Tapos, yung mga tropa ko, bumili ng Sunnig Light. High school? Hindi. College na, okay. Pero mga 17-year-olds lang. Mga 17-year-old kami nito. Okay. Tapos, sila, kabado. Inom kami, tingin sa amin ang dalawang Sunnig Light. Tapos, inom. Tapos, bumili pa silang toothbrush. Tapos, nasa harapan kasi kami lagi umuupo. As in, talagang takot pa silang maamoy sila o maamoy kami nung prof. As in, pa yun? Ang pulutan namin nung bayabas na binili namin sa may department store. Bayabas? Hindi ko alam. Okay. Kasi, okay, ang nakakatawa dito, lahat kami hindi umiinom.
Okay. So, wala Kasi pang walang tolerance. maalam. Oo. Kasi parang, hindi ko na basta naisipan lang yung maggayaan na parang, Tara, inom tayo dito sa inom tayo. Okay. Tapos, kabado rin kami na baka i-check doon sa gate ng Japanese Garden. Saan yun nilagay? Sa bag. Sa bag lang. Oo. Pero hindi nakita. Hindi nakita. Napasok din. Tapos, alam mo kung anong oras yun? 3:00 ng hapon. Okay. Ganun ha. Pero buti hindi LSGs, di ba? Wala na kayong klase nun. Meron. Anong oras klase nyo? Next class namin 4:00. Okay. Iba talaga yung mga trip natin pag college sa tayo. Kasi weird nun. Ako walang tama. Tapos hindi ko alam. Sunwig light lang yun na. Isa naming kabarkada, may tama daw siya. Ganito. Huy. Sunwig light pa yun ha. Anong ginawa niya doon? Anong ginawa niya? Wala. Ano lang siya. Parang medyo pahilo-hilo lang. Tipsy daw siya. Bro. Wala, isa lang nga ininom natin eh. Tapos yung mga iba hindi nila inubos. Pero hindi kayo naamoy ng prof? Hindi. Ayaw nila yung lasa. Yung isang hindi umubos? Hindi. 2 sa 3. 5 kami. Tapos kaming 2 inubos namin. Okay. Basta grabe yun. Talagang sila. Hi guys, Ninja Turtles. Kung maalala niyo yung pinagago. Ayun yung pangalan ng group niyo before, Ninja Turtles. Ninja Turtles. Turtles. Okay. As in, talaga grabe yun. Sa akin naman, kuya, ang experience ko is, college year din. Siguro second year or third year. Third year ata. Tapos, advertising class namin. Nandun kami. Okay. Ako lagi yung isa sa mga boys at the back. Lagi. Kasi it's either wala nang upuan sa gitna, saka sa harap. O late ka pumasok. O late ako pumasok. Kasi yung class namin minsan, yung gap is, yung time gap nasa 6 na oras, 4 na oras. Kaya mapapauwi ka talaga para magpahinga. Tapos, ayun, nag-explain yung teacher namin, nag-discuss siya about something sa topic namin that day tungkol sa advertising. Tapos parang interactive yung nangyayari doon sa discussion. Okay. Tapos hindi ko alam kung paano nasingit nung kaklase ko yung yung punchline na yon. Ang sinabi niya, "Sir, kailangan nyo rin po bang amuyin yung laway ng ngongo?" Ganon. Pero hindi napansin nung prof namin. So parang, oo, gumagaling siya. Tapos 3 kami noon na magkatropa. Kaming 2 doon na nasa likod, katabi namin siya, hindi namin mapigilan yung tawa. Kasi ibang klaseng punchline yan. Tapos tumagos yung punchline niya. Di tawa kami ng tawa. Tapos hanggang sa, hindi na namin mapigilan yung tawa kasi gusto namin hindi kami mapansin. Okay. So, habang pinipigilan namin tumawa, mas palakas yung tawa namin. Tapos hanggang sa napansin na kami ng prof namin. At hanggang sa sinaway kami, na akala namin sasawayin lang kami na wag masyado maingay, ganyan. Pinalabas kayo? Hindi, kami, talagang hinat seat kami, na bakit kayo tumatawa? Is there something funny about my discussion, ganyan. Kaya, ayun, medyo napahiya kami doon sa punchline nung tropa namin yun. Pero, kung paano niya na-deliver, kung paano niya sinabi yung joke na yun. Kasi ayun talaga yung class clown eh. Yung lagi nagbibitaw ng mga jokes. Minsan, below the belt. Pero matatawa ko rin. Ang weird, no? Kasi, yung mga prof namin ng college, halos katropa namin lahat. So, pag may ganyang mga nagtatawanan, bakit ka tumatawa? Well, yung sa amin, kasi medyo passionate siya sa pagturo niya. Medyo terror. Hindi terror. Lang siya. Gusto niya lang lagi talaga nagdi-discuss. Isa yun sa mga nilolook up ko na prof na pag nagdi-discuss. Kasi minsan sa ibang prof, makikita mo na sawa na sila sa ginagawa nila. Siya ilang years na siya nagtuturo, tapos ganun pa rin yung drive niya magturo. Okay. So parang disrespectful sa part namin na biglang tumawa out of nowhere. Anyways, tignan nga natin sa ating mga comments kung meron ba silang similar experience tungkol sa ating kalat moments sa school. Okay, ayan, sabi ni Mami Ray, ako nung high school sa sobrang takot ko sa teacher ko, napapawiwi ako sa loob ng room namin. Mga second year high school ako. Wow, hindi ka ba sinabihang panghema naman? Okay. Sige. Hanggang ngayon pa, Mami, napapaihi ka ba rin? Magtawa-tawa ka.
Okay. Sa show kaya, mami, napapaihi ka. At naman, sabi ni Kuya Peter, sobrang tahimik ng klase kasi ang seryoso ng topic. Out of nowhere, biglang tumawa ng malakas yung isa kong kaklase. Of course, magagalit ang teacher. Pagkapalit ng teacher dun sa kaklase ko, pagkalapit ng teacher dun sa kaklase ko, nakikita na nagdodrawing siya ng malaking edit sa noo ng teacher namin. Nakakatawa kasi ang galing mag-drawing ng kaklase ko. Kopyang-kopya yung mukha ng teacher namin. Tapos may tarub dun sa tarub na buhay sa noo. Uy, wait lang. Alam ko yan. May ganyan kami experience. Grade 6 ako na ito. Merong ano to eh. Pag sa amin nun, kapag mga national test, ibang teacher from other schools yung nagbabantay. Parang NKAI, not ganyan. Oo, iba yung nagbabantay. Ngayon one time, pero kasi yung teacher namin, advisor namin ng grade 6. Ngayon what happened, bumisita siya sa kwarto, nagalit siya. Hindi ko kung baka siya nagalit. Medyo matanda na siya nun. Tapos, nakita nung teacher na nagbabantay. Oh, anong ginawa? Anong nangyari? Alam mo, sabi niya sa amin, kasi maaga kami natapos sa test. O sige, meron pa tayo ilang minuto, ganyan-ganyan. Drawing niyo si ma'am ganyan. Okay. Yung teacher daw namin, nag-drawing. May mga drawing na mukhang bruha, may drawing na may epits din sa mukha. Tapos ako, nag-drawing ako, pero hindi ko pinasa. Natakot ako, syempre, diba? Alam mo ginawa ng teacher? Yung teacher from other school, pumunta ng faculty ng Filipino, pinakita dun sa teacher namin. Sinadya niya yun? Oo, kasi talaga, pagkatapos nung pumasok yung teacher namin, tapos yung test, galit na galit siya. Kasi pulang-pula yung mukha. Pag umabot kayo ng 18 years old, ipapakulong ko yung lahat. Sabi na, yung gagawin namin. May pangalan rin ba? May pangalan, may section, may ganun. Hindi naman. Wala naman. Mga drawings lang talaga. Okay. Tapos ito yung, ang malala nito, ako yung pinagbintangan ng teacher na hindi ko pinasa yung gawa ko. Okay. Ay, sabi pa naman siguro ikaw yung nag-drawing na ganito. Bata pa ka. I was like 11, 12. Hindi ko alam kung ano yung sasagot ko. Galit na galit talaga siya. Sasagang akala mo talaga. Parang high blood na. Nakatakiyin sa sabi niya, pag umabot kayo ng 18 years old, ipapakulong kayo lahat. Wala naman nakulong sa inyo. Wala naman. Tapos after ilang linggo, okay na ulit kami. Hindi na siya galit sa amin. Humupa na yung galit. Okay, tignan naman natin kung ano yung sinabi ni Ma'am Christine. Sabi ni Ma'am Christine, college time since batang 90s at medyo late na usuhan ng internet, laking keypad phone. I remember we have this activity in philo subject na gagawa ng video something so I have to look for sources since di ko pa alam ang mga YouTube before. Nag-ask ako sa guy, classmate ko, naka-group ko, ang sinuggest niyang site ay RedTube. So, nag-search ako sa library using my classmate's laptop na naka-max ang volume. I opened the site, then syara, nagulat ako sa hubad na katotohanan. Okay. Okay, naisahan ka doon, no? Naisahan ka doon, Ma'am Christine. Nalala mo yung mga ganyan, yung mga klase mo nanonood sa likod ng classroom, di ba? May mga ganyan ako. Okay. RedTube, UGs, di ba? Anyways, okay, may mga magko-comments po ba? If none, pwede na po ba tayo mag-proceed sa ating next subtopic? Okay. Let's see! Okay, ayan. Guys, meron ba kayong ganitong experience? Barkadahan gone wild. What's your Barkada's collective kalat moment? Ano yung mga ginawa nyo bilang mga magbabarkada na medyo nakakahiya? Sige, ikaw muna. Ako may time doon sa main circle ko na uminom kami sa cargo sa Uptown yon. Tapos sinabihan na kami nung guardian namin na kasama kasi may guardian kaming kasama noon eh. Kapatid siya nung isa naming tropa na mas nakakatanda sa amin. Sabi niya, guys, medyo dahan-dahan lang sa pag-inom ng alak kasi may mga parang may hinahalong ang MSG doon sa tower para mas madaling madali kang malasing. Tapos during that time broke up lang nung tropa namin doon sa
current relationship niya. Ano yun M to M. Okay. Tapos, ayun, medyo nagluluksa siya doon sa bar na yun. Hanggang to the point na nalasing siya ng malala. Si Manuel Marcon. Hi, Mans, kung napapanood mo man to, shoutout sa'yo. Pero, ayun na nga, ang ginawa niya, ang dami niyang ginawa nun. Unang ginawa niya na nakakaya is sobrang ingay niya na, tapos nag-English siya. Okay. Parang nang provoke siya, hindi lang sa circle namin, pero pati dun sa mga other table. Okay. Tapos ako naman, bilang isang concerned na kaibigan, ako yung nagbabantay sa kanya kasi hindi ako masyadong umiinom that time. Okay. Tapos, may katabing 7-Eleven yung inuman na yun, yung spot na yun. Tapos, pumasok siya sa staff room, tapos nilock niya. Pumasok siya ng 7-Eleven, nakita niyang bukas yung staff room, tapos nilock niya. Tapos, ako naman, nagulat ako, bakit, hindi ko na siya nahabol, tapos katok ako ng katok. Tapos hindi rin buksan nung staff ng 7-Eleven nung nasa counter yung... Walang susi? Walang susi. So parang mga 10 minutes siyang nandun, tapos ako nandun lang, hinihintay siyang lumabas. Okay. Tapos yung pangatlong ginawang nakakahiyang ginawa niya is sumuka na siya ng sobrang lala sa table namin, pati dun sa kabilang table. Hanggang sa point na na kailangan na namin umuwi kasi nag-pass out na siya, nag-black out na siya dun sa kung ano mang kagaguhang ginawa niya. Tapos, hindi pa yun. Nag-grab na ata kami pa uwi. Dala namin yung kotse ng kaibigan namin. Drive kami para ihatid siya. Hinatid namin siya dun sa bahay namin. Pagdating namin dun sa bahay nila, or papunta pa lang kami dun sa bahay nila, tumatawag na yung lola niya kung kamusta na ba si Manuel? Ano nangyari kay Manuel? Bakit hindi nagre-reply si Manuel? Bakit hindi pa umuwi si Manuel? Pagdating namin doon, ang bumungad doon sa apo niya, ang bumungad sa kanya ay yung apo niyang naka-blackout. Hindi na makausap, hindi nagsasalita, hindi gising. So medyo, alam mo yon, ayun yung medyo nakakahiyang experience para sa akin. Kasi ako yung nag-man up para makipag-usap doon sa lola niya. Okay. Ayun yung isa sa mga gone wild experiences ko bilang kasama sa magtotropa. Ako naman nung college. Okay, ano yung nangyari? About inuman din. Okay. Kakaiba kasi kami nung college. Weird kami. Okay. So ayun, isa naming ang tawag dito, isa naming org na bukluran. Pero kaming grupo doon, ang tawag sa amin Mofos. 6 kami sa Mofos. Ngayon one time, 4 lang ata kami o 2 o 3 lang kami. Pumunta kaming Walls. Sa Intramuros kasi kami PLF. Kaming Walls. Medyo maluwag pa na ito sa Walls. Tapos bumili kami ng inumin. Yung vodka na, akala mo, uminom ko lang ng soft drinks. Okay. Pero ang taas pa lang alcohol content ng 13%. Okay. Di, inom kami. Ngayon, nangyari to, yung isa, ka-org din namin sa Bakuran, na girlfriend ko that time, nag-break kami. Pero kasama siya? Hindi siya kasama. Okay. Tapos, yung mga kasama ko, kaibigan din niya. Okay. So inom kami. Tapos ngayon, to give you a background, ako yung nakipag-break kasi dun nung una. Bakit kayo nag-break? Long story. Tsaka bata pa kasi ako nun eh. Yes. Parang I was like 19, 18 ganyan. Ngayon, ito na, diniinom kami. Ngayon, isa naming kaibigang mofo, si Dayan. Hi, Dayan. Close kami noon. So, ngayon siguro naka-4 na ata ko, 5 na akong bote. Bote, ganyan kalaki. Parang Smirnoff, parang ganon. Parang Smirnoff, pero mas masarap pa sa Smirnoff. Okay. Tapos vodka talaga. Okay. Ay, di yun. Naka-5 na ako. Ay, di lasing na ako. Ngayon, nakahiga ako sa lap. Si Dayan. Walang yung Dayan. Tawa ng tawa. Kasi? Medyo nakatulog na ako kasi lasing na ako eh. Tawa ng tawa. Tapos sabi niya, nung ginigising niya na ako, ilika na, alis tayo, pasok tayo, may klase ka pa. May klase ako noon, mind you. Susunod. Yung klase ko na susunod, 5. Nag-inuman na lang kami mga alas 3. Ganun oras kami may inom. Tapos, nakasalubong ko yung kaaway ko. Okay. Kaaway ko from other course. Bakit nabuo yung rivalry na yun? Basta kaaway ko lang yun. Nakalimutan ko, bakit ko kaaway. Okay. Tapos ako, kasi medyo tipsy tayo, di ba? Medyo siga-siga. Siga-siga yung lakad ko. Tapos hindi ko alam kung bakit. Yung dalawa sa likod ko, tawa ng tawa.
Yung mga karama ko, luminom. Tawa sila ng tawa. Hanggang makapasok kami ng university, tawa sila ng tawa. Yung pala, ang dayan, dinlumiyon ako ng malaking etit sa noo. Okay. Pentel pen. Hindi ko na, ballpen ato pentel. Kasi, ang laki dito pa ganun. Kaya pala siya tawa ng tawa. Nagpunta talaga akong CR. Nung nag-CR ako para umihi, nakita ko sa ang laking etit. Wala nagsabi sa'yo. Wala Nagsabi, wala. Buti, hindi mo na-experience yung mga dinidikit sa likod. Di ba uso rin yan dinidikit sa likod? Panahon namin. Pero wala, hindi ko naranasan yan. Pero grabe talaga yun. Hindi mo makakalimutan yan. Hindi ko makakalimutan yan. Ang laki, pag ganun dito. Asan mo yung pag ganun pa, hindi siya diretso. May ugat pa, may ugat pa. Hindi. May buhok, may bulbol. Grabe. Okay. Grabe si Dayan. Pero mga panahon namin na yun, asara yun. So, hindi mo naman Trip lang talaga. Hindi mo nagalit sa kanya, pero grabe talaga. So mga viewers, kaya natin, guys, meron ba kayong kalat moments with your barkada na ginawa na hanggang ngayon, it brings back memory? Medyo sentimental ba kayo kasi talagang unforgettable yung experience nyo? Pero ako, baliktad tayo. Alam ko na kwento ko na rin yun dito. Yung sa akin, yung ako yung nagsulat dun sa uniform ng tropa ko. Nang gano'n. Tapos lang siya. Transfer siya, tapos ballpen yung ginamit ko. Parang tapos medyo naawa ako na nag-guilty ako. Kasi dalawa lang yung... Wala bully ako nung high school eh. Medyo malakas trip ko na yun. Tapos ayun, medyo naawa ako kasi dalawa lang ata yung uniform niya every week. Sinulat mo? Edits din. Dito sa balikat. Kaya yan, nag-sorry rin naman ako kasi late ko na-realize na mali pala talaga yung ginawa. Oo. Pero, kumbaga, kinain rin ako nung konsensya ko right after kong gawin yun. Anyways, shoutout nga po pala sa aking kapatid, si Chassie, and of course, kay Mami. Good evening, Mami. Tapos, okay, ayan. Nag-comment si Ma'am Christine. Sabi ni Ma'am Christine, wow, nalasing kasi ng college. Wow, uminom rin pala kayo nan, Ma'am Christine. Sabi niya, nalasing kasi ng college friend ko, then may klase kami after. Okay. Dumiretso kami ng klase ng wasted, then reporting ang isa naming classmate, naming madre. Tapos, kami nalasing, nag-collect kami ng dirt galing sa nose. Then bilog namin at inipon sa mesa. Okay. During reporting ni sister, tinarget shoot namin siya gamit ang mga kulangot na aming kulangot na pinaghirapan. Grabe. Ayun talaga ang collective, di ba? Okay. Collective kalat moments. Pero, okay. Ako alala ko isa pa. Inuman din naman ng college. Grabe, alam mo kung ano yun? Hindi ko makalimutan din yun. That was baccalaureate pa namin. Pero, anong nangyari? Baccalaureate mass. After baccalaureate mass, sabi nila, aligay din tayo. Ang dami namin nun. Parang siguro, 5, 7, 6 yan. Sabi nila, inom tayo. Ngayon, inom kami. Tapos, punta kami sa Bellagio, malapit na bar doon. Tapos, sayaw. Dance. Ang dami naming trip noon. Tapos, ito yung 4:00 na ng madaling araw. Lumilipat pa kami ng bar. Nagba-bar hopping pa kayo? Oo, umuwi ako noon. Magka-7 na ng umaga. Nakakamiss yung ganun, no? Yung parang umaga ka na umuwi, no? Umiikot talaga yung paningin ko. Tapos yung mga panahon na yun, syempre na tayo eh. Hindi naman tayo nag-yosing na yun. Nag-yosing tayo nun. Tapos, umuwi ako. Hindi alam sa bahay. Umuwi ako nun. Pinasabos ako yung lighter. Tapos, iniwan ko sa labas. Nakita ng kuya ko. Kasi talagang galit na galit sa akin. Pero hindi ka naman sinumbong. Sinumbong? Ano sabi dito, Armando? Wala, Yossi Kadiri. Ganon. Yossi Kadiri. Tapos, alala ko nun, kinahapunan that day, may pupuntahan. Alam mo ba, yung sapatos ko, yung isa nasa nasa balkon. Ano yung balkon? Ano yung balkon? Balkonahe. Okay. Nasa balcony.
Tapos, yung isang kapares, nandun sa dulong-dulo ng bahay. Ibig sabihin, pumasok ka ng bahay ng isa lang Hindi ko alam. Tapos, hindi ko alam. Oo, tapos hindi ko alam. Ano nangyari? Tapos, sinalit ko yung sapatos. Sabi ko, Tay, sa lolo ko, Tay, saan yung sapatos ko? Sabi sa akin, tatay ko, ayaw ko sa'yo, bata ka. Baka umuwi ka kagabi na wala ka sapatos. Kasi ang layo. Sabi ko, paano napunta? Kasi blackout. Blackout ako nun. Tapos, sumuka ako nun sa Arenola. Yeesh. Kaya guys, dapat palaging iisipin pag uminom. Drink moderately. yes, and responsibly. Oo, pero grabe yun. That was baccalaureate. Mas pa namin. Pero may mga ganyan talaga tayong moments na hindi natin na-control yung pag-inom natin ng alak. Anyways, may mga comments po ba tayo dyan? Let's see. Okay. Ngayon, let's proceed para sa ating next subtopic. Ito na ba ang second to the last subtopic natin? Okay. Ito ay ang love and other disasters. Wow. Okay. Funniest romantic kalat you've done or witnessed. Okay. Siguro sa akin yung pinaka-recent. Pumunta kami sa Bohol. Tapos, maraming foreigners dun sa pinagstayan namin. Okay. Tapos may kasi dun parang swimming pool na malapit sa beach. Tapos gabi na yon, tapos uminom kami ng mga kasama ko. Tapos nag-picture muna kami. Tapos tinawag ako ng isa kong kasama. Sabi niya, uy Charles, sige mo, tignan mo yung dalawang Koreano dun sa gitna. Okay. Tapos, ayun, may ginagawa silang kakaiba dun sa swimming pool na sobrang halata talaga. Isang babae, isang lalaki. Oo. Okay. Tapos alam mo yung mga katawan nila pang modelo talaga. Okay. Tapos, ayun, kaya medyo pinagtitinginan sila ng ibang mga nandun kasi nga public. So, considered as sobrang lalang PDA na niya. Kaya, ayun yung... As in, nagkikiss, story ganyan? Hindi kiss. As in, okay. Oo, nasa pool. Oo, nasa pool. Kaya, ayun, isa sa mga pinakamakalat moments na na-witnessed ko. Witness mo lang, hindi ikaw. Hindi naman ako. Siyempre, hindi ko kayang gawin yun. Ako naman, okay, nung college din to, etong babae, first year pa lang, crush ko itong babaeng to. Okay. Ganito kasi to, pila, di ba meron tayo NSTP nung college? Pila to ng CWTS. CWTS. See what? Civic Welfare Training Service. Kaya nangyari, nakita ko siya doon. Yung crush mo? Tapos, first day ng school, okay, masungit ako nun eh. Hindi ako namamansin, bahala kayo dyan, ganyan. Tapos, kaklase ko pala siya. Sa CWATS? Hindi, kaklase ko siya homeroom. Sa homeroom? Oo, akala ko ang course niya, engineering, sa ganda eh. Ganda babae. Tapos, anyway, hindi naman niligawan, pero kasi, naalala ko lang. Parang crush ng bayan, ganon. Oo. Ngayon, parang, naalala ko noon, favorite niya yung Chupa Chups. Totoo ako sa Chupa Chups. Tapos. Ngayon, bumibili ako nung talaga yung allowance ko. Niyala ko, medyo mahal yung Chupa Chups, di ba? Nasa 10 ata, isa nun eh. Anyway, bili akong 3 nun. So, lagi ko siyang binibigyan. Okay. Ngayon, first sem ata ng second year namin. Binigyan ko siya. High school yan, di ba? College, okay. Tapos, nung binigyan ko siya, nakatingin lang siya sa akin. Tapos yung dalawang tropa niya, katawanan sa likod. Bakit sa nakaganyan ako. Tapos yung dalawang tumatawa. Tapos siya, ganyan siya, hesitant siya kunin. Kasi? Yun pala, may boyfriend na siya during the summer break. Okay. As in talagang gumuho yung ko noon. Yung mundo mo. Tapos ito pa, mas lalong gumuho. Second sem ng second year, nalaman ko. Pero yung mga panahon na yung crush ko pa din siya. Hindi mo lang niya sinabi na, Caleb, wala. Maybe we should stop. Wala, hindi niya sinabi sa akin. Wala lang na ganun. Anyway, tapos, second year, second sem, nasa loob gumuho yung mundo ko, nalaman ko, nabuntis siya nung boyfriend niya. At least, hindi ikaw ang naging meta. Diba? Hindi ikaw ang naging meta, diba? Ayun. Siguro,
Yung mga ganun. Ano ba, kalat? Kasi parang naman akong kalat eh. Yun lang. Kasi ang hesitant niya kunin, yung pala may boyfriend na siya. At least hindi ikaw ang na-chupa-chups niya. Ito pa. Graduate na ako na to, pero yung ex ko, kasi PT yung course niya. Oh, So, yes, nandun pa yes, siya. yes. So, bukluran to, may vigil kami. BJ? Vigil. Vigil. BJ. Vigil kapag yung election. So, nandun lang kami, naghihintay kami ng results for election. So, anong nangyari? Nagkita kami. Okay. Pero, bumalik, okay, just for context, may anak na siya. Ngayon, may anak na siya, yung tatay ng anak niya, binalikan niya, tapos hindi na sila ulit, kaya kami naghiwalay. Tapos after nun, hindi na sila ulit. Ang gulo naman, ano? Fucked up naman. Oo, ngayon ito na nangyari. Tapos, nung nakita kami, sila na ulit. On and off sila eh. Usap kami, ganyan, kumustahan. Tapos, alam mo ba, may binili kami nun sa sa Milistop or 7-Eleven sa Intramuros. Alam mo, sabi sa akin. Hindi ko makalimutan sabi sa akin. Pero ano pa ako, hang up ako sa kanya nun. Ang sinabi niya sa akin, okay lang ba sa'yo maging kabit? Kasi talaga, okay lang ba sa'yo maging kabit? Ano sabi mo? Ito na nga. Noong mga panahong yun, dahil sobrang hanga pa ako sa kanya, I was so compelled to say na, oo. Okay lang. Basta panggabi ako, So, ang nangyari, hindi ko naman nasagot ko eh. Ngitian ko lang siya. Speechless ka. Ngitian ko lang siya, tapos bitirin siya sa akin. Pero noong panahon na yun, medyo gago ako, sabihin ko siguro, oo. Okay lang. Uy, pero grabe yun, no? Pag ikaw siguro yung naka-experience. Siguro, try ko yun minsan, ako yung magtatanong. Gusto mo maging kabit? Hindi lang. Kasi talagang love na love ko siya nun eh. Sa bagay. Hay nako. Things that we do for those we love. Oo. Diba? Grabe yun. Okay. Ano nga ba ang mga comments natin sa ating Facebook Live? Wala. Okay. Ayaw nyo mag-comment. Proceed na kami sa next subtopic. Okay. Ano ang next subtopic natin? Let's see. Ayan na ay ang The Redemption Arc. What lesson, if any, did you learn from your kalat moments? Ikaw? Sa akin, marami. Well, to be honest, may mga kalat moments ako na pinagsisisihan ko kahit papano. Okay. Pinagsisisihan ko. Tapos may mga kalat moments ako na hindi ko siya pinagsisisihan kasi may mga bagay ako or lessons ako na tutunan dun sa experience na yun. Okay. Pero, may comment ata si Ma'am Christine. Nawala. Ayan. Dinilit niya na ata. Dinilit ata ni Ma'am Christine. Ma'am Christine, saan mo na? Diba? Nabasa ko na yung first 2 sentences eh. Okay. Anyways, Ma'am Christine, comment mo lang. I-share ko lang yung story ko. Yung sa akin, ayun nga, may mga lessons ako natutunan. Pero para sa akin, alam naman natin yung mga kalat moments is yung mga bagay na hindi talaga natin pinag-iisipan. Diba? Kaya, ayun, mas okay siguro na before talaga natin gawin yung mga ibang bagay, pag-isipan muna natin mabuti kung ano ba yung anong bagay ba yung pwedeng mag-reflect doon sa ginawa natin na yun. Okay. And of course, doon sa mga kalat moments ko na ginawa before na ngayon pinagsisihan ko, tulad nung kagabi may naalala kong kalat moment ko na medyo nagigilty ako kung bakit ko siya ginawa. Siguro it's better na alamin kung ano rin yung pwedeng isipin nung kasama mo during those moments na nakakaisip ka ng kalat moments. Okay. Kaya ayun, mas okay talaga na pinag-iisipan natin yung mga bagay na gagawin natin. Kasi syempre, nagawa mo na eh. Alam mo na kung ano yung feeling. Tama yung nasa huli ang pagsisisi. Alam mo na kung ano yung feeling. Hindi mo nagagawin ulit. Yes. Actually, okay.
Medyo nakarelate din ako dyan. No? Yung sa mga, minsan, nakahiga ka lang, papasok sa utak mo yung mga kalat moments. Alam mo yung gusto mong kalimutan, pero nagre-replay sa utak mo. Sa akin naman, tama ka, may mga learning. Kasi na hindi mo na uulitin yung ginawa mo. Yes. Kasi baka, alam mo na kung ano yung mangyayari, alam mo na yung feeling, alam mo na kung sino maapektuhan. Totoo yun. Aside from that, ano pa bang mga nangyari sa akin after? Ayun, you become wiser. Yes. May mga bagay na hindi mo na gagawin ulit. Though it may sound fine, it may sound okay lang, pero yun nga, magkakaroon ka ng critical thinking na, ay hindi, baka kasi ganito yung mangyari. Okay. O kaya naman baka ganito yung maging reaction ng ibang tao. Gets naman. So, I mean, yung mga ganyan kasing bagay, it's going to happen for a reason. May lesson, di ba? May gusto sabihin sa yung universe na, para alam mo sa susunod, ito na yung gagawin mo. Yun lang siguro, marami akong matututunan. Marami ka lang hindi gagawin ulit. Yun. Alam mo, Mang Christian, may similar experience tayo. Pero, ang pinagkaiba lang natin sa akin, gising yung mga kasama. Bakit? Kasi sabi may sinabi si Ma'am Christina na they've done something. What? Kasama yung ex niya. Okay. Anyways. Kaya ayun, alam mo, it's nothing to worry about kasi na-experience ko din siya diba? Anyways, ano nga ba ang mga pwedeng pag-usapan sa ating susunod na segment? Ito na. Gusto mong segment. Yes, ito na ang Wet Confessions. Ito ang wild, exciting, and true confessions. Okay. Alam ko ba ito kayo magandang yung confession natin? Yes, kaya isa guys, lang to, pero mahaba kasi. Yes, at medyo mapapawaw ka dun sa kwento. Oo. Kaya guys, wag muna kayong aalis at hintayin nyo na ang aming first confessor, one and only confession for tonight. Ito ang Okay, let's see. Hi mga ka-confess, tawagin nyo na lang akong Maris, 27 years old, taga Makati. HR assistant sa isang BPO company. Medyo mahiyain ako, pero ngayon, gusto ko lang ilabas to kasi baka tuluyan ng mawasak ang kaluluwa at balakang ko. Okay. Wow. So ayun na nga. May jowa akong afam, si Lucas. Half German, half trauma ng katawan ko. Okay. Nagkakilala kami sa gym kasi pareho kaming mahilig mag-treadmill. Ako, naglalakad lang siya, parang may galit sa machine. Una pa lang, sobrang gentleman, binubuksan ng pinto, nagbabayad ng kape, at mahilig magtanong ng, "Are you okay, babe?" At that time, sabi ko sa sarili ko, ay, siya na ang icing sa ibabaw ng cupcake ko. Okay. Pero hindi ko alam na yung "Are you okay, babe?" magiging trauma trigger ko pala in the future. Okay. Noong una, sweet-sweetan kami, dinner sa BGC, sabay uwi, holding hands, hanggang sa isang gabi bigla siyang nagtanong, "Can I show you how much I love you?" Okay. Wow, sana all. Tapos sabi niya naman, ako naman, kilig to the bone, sabi ko pa, sige naman, sige na nga, show me. Mga bes, hindi ko alam na demo ng demolition pala ang mangyayari. Okay. Paglabas ng sandata niya, napablink-blink ako. Sabi ko sa isip ko, tang-ina, may diploma ba yan sa architecture kasi parang hollow block. Wow, may structure Kinabahan ako pero nagpakabait ako. After a few minutes, ayun na. Diyos ko, parang nilalamon na ako ng universe. Napapaakap ako sa bedsheet. Napapadasal ako. Okay. Sabi ko, Lord, kung ito na po ang huling laban ko, bigyan niyo po ako ng lakas. Kinabukasan, hindi ako makalakad ng diretsyo. Sa office, sabi ng classmate ko, "Girl, bakit parang nagsumba ka buong gabi?" After that,
halos every weekend gusto niya nang mag-bonding. Okay. Wow, parang ibang bonding naman ata yan. Pero ako umiilag na. Pag nagte-text siya ng, "Are you up?" Ang sagot ng kaluluwa ko, "No, please, not again." Minsan magpapamassage siya sa akin, akala ko sweet gesture. Pagtingin ko, may dalang lotion. Wow, lotion, Nivea, sponsored. Sabi ko, "Oh, massage lotion yan." Ngumiti lang siya. Ayun mga best, hindi pala lotion session. Evacuation drill pala. Tapos minsan may narinig akong pop. Wow! Ganon, natunog. Sound na sa tuhod ko. Sa tuhod. Okay. Habang nasa gitna ng laban, oo nga, no? Parang ibang drill na to. Sabi ko, "Wait, babe, wait." Sabi niya, "Are you okay?" At doon, napaisip ako, bakit ako palaging tinatanong kung okay ako, kung obvious namang hindi. Hindi. Okay. Parang grabe tong experience mo, ate, ah. After a few weeks, napansin ko parang may something na sa katawan ko. So, pumunta ako sa OB. Sabi ni Doc, "Wala kang infection, pero ma'am, parang may trauma sa loob." May trauma yung ano niya, no? Grabe, Ate Marisa. Sabi niya, napatitig ako sa kisame at sabi ko sa isip ko, "Doc, hindi trauma yan. Si Lucas yan." Okay. He's built different. Literally. Okay. Wow! Umuwi ako ng tahimik, hawak-hawak ang reseta at dignity ko na durog. Okay. Pagdating sa bahay, napaisip ako, love ko siya pero hanggang kailan ko ilalaban to? Baka ma-PTSD ako sa kama. Hindi pa dyan nagtatapos. Wow! Grabe na tong Dear Charo mo, ate, ah. One time, nag-lunch kami ng office mate ko. Sabi nila, "Bakit parang napagod ka today?" At si tanga kong bibig na dulas, "Si Lucas kasi eh." Nalaman ko tuloy na kakabembang ko lang. Okay. Aminado ako na mahal ko siya, sweet siya, gentle, responsible, at hindi siya nagkukulang sa effort. Pero every time maglalapit siya ng kama, napapaatras ako. Hindi dahil ayoko, kundi dahil natatakot na akong may marinig ulit na, "Are you okay, babe?" Ngayon, eto na ako humihingi ng payo. Normal ba to? Should I stay or let him go before I end up in physical therapy? Sabi nga nila, love hurts. Pero in my case, literally. It hurts. Okay. Let's be, kasi physical. Hindi, totoo yun, no? May mga okay. I heard a story before sa US. Black yung guy. Okay. Black din yung girl. Okay. Nag-sex sila. Yes. Ngayon, yung vagina ng babae, pwede pala yun, it's na-invert. Ay, naging landscape? Ano ba? Landscape na yung mattress mo, mama. Okay. Pwede pala yun. Oh. So, may ginawa sa kanyang surgery na ayos. Eh, ganun pala talaga. Na pag napapasobra. Oo. So, ngayon, alam ko I mean, first, sabi mo, love mo naman si Lucas. First, may mga exercises kasi na you can do. Na para mag-compensate doon sa... Oo, na masasanay ka. At saka, una sa lahat, kausapin mo siya. Talk to your boyfriend. Okay, kumari ako yung boyfriend. Lucas. Yes, Maris. Masyado kasi siyang... Masyado siyang matigas. Sarap. Hindi. Kasi, yun nga, sabihin mo na, una, nasasaktan ka. Diba? At saka wag yun. Sabi din, wag lotion. Why shouldn't we use lotion, Maris? Dapat lubricant. Oh, lubricant. It's not... Water-based lubricant. It's not popular in Germany. Dapat lubricant kasi okay. It is made for that. Yes, especially yung mga water-based guys, 10 out of 10. Oh, tsaka, ayun, may mga exercises yan, di ba? Na, sabi mo, if he plays it rough, kasi sabi mo, nag-pop din yung Oo. Pero alam mo, kuya, hindi ko alam kung kakilala ko ba tong sender natin eh. Kasi medyo familiar yung Lucas. Lucas?
may friend out ako sa FB, Lucas Graham Balls. Busit ka. Anyways, okay. Hindi yun. Tell him na nasaktan ka, ganyan. Kasi, sabi mo, gentleman siya, diba, ganyan naman. If he wants to play it rough, pero nasaktan ka, hindi na, it won't work. Dapat una pa lang, Lucas, please be gentle. Oo, diba? Pwedeng gano'n. Kasi pwede naman, na, as you go along, pag sanay ka na, go play rough. Diba? Pero ngayon, ganyan, simula, nasaktan ka, mahirap yun. Okay. Tsaka kung nagka-trauma na nga rin siya sa loob ng katawan ng vagina niya, mahirap yun. Paano kung sa susunod, mas magkaroon ng maraming complication? Diba? Talk to your boyfriend, paliwanag ng maayos. Kung ano pwede niyong gawin. Tsaka, huwag kayong mahiya to talk about that. Okay, huwag kayong mahiya. Kasi, you're being intimate na nga, diba? Nakita nyo na nga yung isa't isa na walang damit. Ano pa ba naman yung mag-research kayo how to make love na hindi nakasaktan yung isa, diba? Yes. So, yun lang. Ikaw? Sa akin, parang similar din sa sinabi mo, pero yung pag-construct lang din kung paano ka magiging vocal about it. Okay. About it. Parang, syempre, maghanap ka muna ng common grounds yung dalawa. Tapos sabi mo, if you really love him and you're still willing to love him further, parang, dapat nandun rin yung willingness mo na sabihin, and nandun din yung willingness ng guy na mag-adjust for you. Kasi hindi rin naman palaging dun lang umiikot yung love. Oo. Mas okay na rin na baka mag-create pa to ng another bond with you together na mas magta-tighten yung relationship nyo, mas magiging solid yung relationship nyo. Ayun, find a way to construct your concern na magiging maayos yung yung kakalabasan. Hindi siya ma-offend. Yes. Hindi siya ma-offend, hindi sasakit yung matres mo. Ganon. Ayun lang yung ma-advise ko, Maris. And thank you sa pag-share. Thank you sa pag-share. I mean, yes. We appreciate it, I mean, kasi not all would say that. Or would share something like that. Yes. Good luck. Good luck sa'yo. And that's it for tonight, guys. Maraming salamat sa mga nanood at nag-stay sa amin for tonight. Abangan niyo po kami next Wednesday para sa aming susunod na episode. And muli gusto ko po ulit magpasalamat sa Hisanay Aesthetic Clinic para sa pag-sponsor at pagbigay sa amin ng mga magagandang services nila. At matatagpuan niyo po sila sa Shaw Boulevard, Mandaluyong City at sa NS Amoranto, Quezon City. And you can contact them sa number na 0929-275-1014 at sa number na 0906-208-8183, and open po sila every 10 a.m. to 8 p.m. And guys, maraming salamat ulit. Pwede nyo kaming makita sa social media namin. Sa akin po, sa Facebook ko, Charles Leon. Sa IG naman po, 143 The Charles. Ikaw, Kuya Caleb, saan ka pwede makita? Yes, on Facebook, you can follow me on Caleb Alvarez. And on Instagram and TikTok, it's Caleb Alvarez 96. Yes, hintayin nyo po. Next week, magpo-post si Kuya Caleb ng mga thirst trap niya sa TikTok. And muli, ito po ang Up! Down low! Bye, guys! Thank you so much, Ma'am Christine. Thank you sa 30 stars. Thank you. May masarap na ulam na kami. Thank you, guys. Bye-bye. See you again next week.